tingnan mo ka ako yung isang online game operator na DG Plus. Oh, DG Plus, aha. Yan yata ka ako yung nag-sponsor ng isang Aha. Concert. Ng isang concert. Isipin mo, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Ang kanyang gawain magpatawa. Di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tao pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero huwag mong gagawing katatawanan. Huwag mong gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan, halimbawa. Siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Pag-uusapan ho natin ngayon, sigurado ay itinatanong din ng mga kababayan natin itong napakainit na usapin ng online gambling na kahapon nanood kami ni Jen bago kami magprograma eh. Ilang oras yata ho kayo nagtalakayan tungkol dyan. Pero ang isa sa mainit na tagpo na napanood namin, kasi napakinggan ko kanina nung review ko, ang dami palang uminit ng ulo kahapon. Senador Alan Peter Cayetano, uminit ang ulo. Senador Joel Villanueva, uminit ang ulo. Mukhang kayo rin yata, medyo uminit din ang ulo. Ano bang pinagtapusan nung hearing kahapon, Sen, tungkol dyan sa online gambling? Hindi kasi yun, marami na raw nababahala sa paglaganap ng online gambling. Kaya sa Senado, may nakita kong mga 5 na panukalang batas, Nelson. 3 doon ay nag-advocate ng complete or total ban. Total ban. Yung 2 naman, ang ina-advocate naman ay strict regulation. Aha. Ngayon, ako naman ay nandun sapagkat suporta sa mga kasama. Bagamat yun ay pinagsanib na pagdinig. Aha. Dahil sa yung online gambling, klasipikadong sports sa tayo eh. Kaya amusement, sports and blah blah blah. So, nasa teritoryo ni Senador Erwin. Ngayon, dahil sa merong tax angle naman yun, nandun si Senator Pia. Ngayon, dahil sa may nasasangkot ang bangko dyan sapagkat regulatory arms siya ng mga e-wallets, nandun yung chairman ng Banks and Financial Intermediaries na si Senator Alan. Di ko alam kung meron pa, no? Pero yung nakita ko lang, yun ang 3 magkakaugnay na komite na tatalakay doon sa isang napakaselan na usapin, ano? Kasi nagsimula yung pagsasalita ni Chair Erwin, ang laki na po ng salot ng lipunan. Alam mo naman yun. Ako naman. Sige. Pero nung sana man lang, ay nagsimula tayo para, meron bang study na talagang nagpapatunay na tagilid na ang bansa natin, ano? Sana man lang, ang gusto kong makita sana doon, hindi na lang ako nagpaka-detalye, ay ang daming social issues na hindi lang social, emotional, psychological. Di ba? Kasi sa social doon, yung fiber ng lipunan na pinubuo ng maraming mga pamilya. Kasi mukhang gusto nilang ipasinag doon, hindi nga lang nagawa sapagkat may technical problem yata. Mukhang magsisimula pa doon sa mayroong nagpakamatay na bata eh. Aba, sabi ko, teka mo, bakit kaya? Sa sarili ko lang naman. Para bang appeal to emotion kaagad na Samantalang kung tutuusin mo,
ang pinag-uusapan dito, kung lumala ng lumala yan, anong ginagawa ng regulator? Ayun. Di ba? Kasi simpleng-simple lang eh. Ang regulator ng mga online gaming operators, PAGCOR. PAGCOR, Kasi nasa kanyang nasa kanyang mandato 'yun eh. Halimbawa, yung PAGCOR, kinuha ko yung batas eh. Presidential Decree 1869, panahon pa ng dating Marcos. Pangulong Marcos, yung una. President Marcos I. Kasi presidential decree ito eh. Oo nga. Siya lang naman ang naging presidente na nakapag-i-issue ng batas. Di ba? Kasi kasama sa Under martial law. under martial law tayo noon. Ngayon, hindi naman kinansel o hindi naman pinawalang bisa itong mga batas na ito. Kaya hanggang ngayon, umiiral pa rin. Kasi nakakatulong din naman eh. Yung PAGCOR kasi sa unang batas na yan, Presidential Decree, hindi lang siya, siya kasi yung operator, siya pa yung regulator, kaya nga sabog eh. Oo. Isa sa kanyang mga gawain na ito eh. To regulate, sabi niya, operate, authorize, and license games of chance. Games of cards. Operate. And games of numbers, particularly casino gaming in the Philippines. Generate revenues. Ito yung niya, Kaya, dalawa dual responsibility, dual person siya. Generate revenues for the government, socio-civic, and national development programs. So, sa kanyang kalagayan niya, talagang siyang nag-ooperate, siyang nagre-regulate. Pangkaraniwan, pag ganyan ang ganyan ang opisina mo, parang may conflict eh. Di ba? Kasi parang ang gusto sabihin, luluwagan mo ang regulasyon para kumita ka na marami. Oo, kasi sa dami ng binibigyan niya rin. Inisa-isa ko eh. Halimbawa, yung nakadepende sa kinikita ng PAGCOR. Sang-ayon sa kanyang charter, 5% ng mga winnings, 5% ay napupunta sa BIR bilang franchise tax. Pagkatapos, 50% ng 95% na balance noon pupunta sa National Treasury. Ngayon, sabi nga ni Senator Pia nung nandun kami, bakit hindi ko nakikitang basta po, kami po yung nagbibigay. Pumapasok, Ang katunayan po, ito po yung record, ganyan-ganyan. Ewan ko sino nagsasabi ng totoo doon, O yung mga syudad na nag-host ng PAGCOR casinos, ay nabibigyan din ng fixed amount doon para sa kanilang mga community projects. Yan ang naitutulong niya. Ngayon, 5% ng balanse after the franchise tax. Kasi nga, bayad sa BIR, Pagkatapos ng balanse ng franchise tax at saka yung national government mandated income share, ay napupunta sa Philippine Sports Commission. Ayun. Para sa sports development programs. Pagkatapos, 1% ng net income ay napupunta sa Board of Claims. Ito yung sa mga claimants. Mayroong Board of Claims ngayon So 1% napupunta sa kanila. Merong 5 billion monthly sa Dangerous Drugs Board. Ayan. So ang dami niyang nasusustinahan na pondo. At ito ay pinopondohan din yung ating isang batas na kung tawagin ay Renewable Energy Act. Ito yung 9153. RA 9153. Na kung saan ay 1.5% ng PAGCOR's annual net income ay napupunta doon. Ayan. Ngayon, ito pa. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. Yan, Pagkatapos, 50% ng national government share. Kasi merong, di ba, yung 50% merong nasa national government. Kalahati nun, kalahati nun ay napupunta ngayon sa PhilHealth. Para ngayon, ponduhan yung universal healthcare. Ngayon, ang tanong ko sa kanila ganito.
Total ban. Di ba? Kaya ang una kong ano total ban, ha? Ako, member ako ng INC. Aha. Sa amin ako, bawal yan eh. Kaya alam nyo na kung ano yung gusto ko, di ba? Kaya lang, talaga bang hinahamon ko eh. Sila. Paninindigan natin. Talaga bang, seryoso ba kayo dyan? Baka mamaya pabiro pa ako eh. Baka mamaya, may diskarte na naman naman. Baka kaya-kaya ng mga senador na yan. Kailangan tingnan natin. Kasi sabi kong ganyan, kung ganito pala yung natutustusan ng PAGCOR, o paano ngayon yung tinutustusan kapag binaan mo yan? Sino sasagot ngayon dyan? Meron kasi tayo pero tama rin naman yung nakasaad dito sa mga panukalang batas ng mga kasama natin na binabantayan naman nila yung social decay. The weakening of the social fiber. So, titimbangin mo ngayon yan. Apo. Tapos binagit ko alam mo nyo kasi ako sa public administration, meron tayong mga umiiral na doktrina ng public administration. Kung tawagin ay mga key principles of public policy. Ang isa ako sa nakalinya dyan, na malapit-lapit dito sa pinag-uusapan natin, ay yung Pareto efficiency. Pareto. Efficiency. Efficiency. P-A-R-E-T-O. I-google mo. Tingnan natin. Minsan tinatawag yan Pareto optimality. Ano ang ibig sabihin ng na yan, ng prinsipyo na yan? Ito ang kalagayan ng isang estado na nag-allocate ng resources. At sa kanyang ginagawang yan ay imposible na magawa niya na mapasaya niya ang isang sektor nang hindi niya napapalungkot yung isa. Ayun. Kahit ano pang gawin mo, okay, halimbawa, tugunin natin yung lumalala at sinasabi ninyo na salot. Matugunan yan. Binan nyo naman ito. So, merong sumaya, merong lumungkot. Tama? Tama. Alin tayo dyan ngayon? Ay, sabi ko, alam mo ang pinaka-problema rito, Mr. Chair, kung halimbawa yung regulasyon na isa sa mga scheme na pwede natin pagpilian. Halimbawa, nagbutuhan tayo, total ban o regulation. Alam mo, matatalo yung regulation dahil nga itong PAGCOR na to, wala ka akong naipapakita. Tama. Nakatibayan. Na nakapagre-regulate siya eh. Hindi effective sa trabaho. Napapasama pa nga yung iba ako. Tingnan mo ako yung isang online game operator na DG Plus. DG Plus, Yan yata ako yung nag-sponsor ng isang concert. Ng isang concert. Isipin mo, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. Isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of Comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping Daldal, Chiquito, marami. Pagpapasaya, isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam nga naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Hindi naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto.
Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yung talagang tunay na kamag-anak. Oo nga, kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh. Di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero Huwag mong gagawing katatawanan. gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan, halimbawa. Sa bagay, oo. Siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Ayun nga. Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. No? Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapus-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. No? Lahat tayo, ano man ang profesyon natin, magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. At huwag natin nga haluan ng kahit ano, yung dito ka magaling, di ba? Katulad mo, Nelson. Ito naman dito ka talaga natanyag. At meron ka namang kakayahan talaga na makapag-alay tayo ng konting pag-uusap, may bahagi natin sa ating mamamayan. Yan ang ating pagsisikapan eh. Pero para gawin natin ito, gagawa pa tayo ng ibang bagay. May ginagawa ka na nga mabuti pagkatapos pasasay mo walang net effect na maganda yun eh. Di ba? Kaya ko lang naman nasabi sapagkat ang pinag-uusapan namin noon, online games eh. Ngayon, kung ibinabawal ninyo, sabi ko, binabawal natin. Kayo na nga yung nagsabi kanina, nagiging salot na ng lipunan. Ako makasangkapan pa sila ng mga tao para lalo itong may palaganap, gayong nasisira na pala yung lipunan. Hindi ba? Opo. Kaya inconsistent eh. Kaya ko lang naman nasabi yun. Ayun nga, kasi nagpakita sila ng slide sa Senate na mula 2021, Noong 2021, ang online income nila, yung sa online gambling ay 18.98% lang eh. Pero as of June 2025, naging 59.92. From 6.19 billion, naging 32 billion. Kasi ang bilis ng paglago. Nung pinapaliwanag din, lalong-lalo na nung panahon ng pandemya, yung COVID-19, walang magawa yung doon nila naisip yan.